Alam natin ang tagpuan. Madaling araw pa, kakatapos lamang mga ilang oras ang nakakaraan ng araw ng pamamahinga o pangingili ng mga Hudyo, ang Shabbat. Sa kadilimang tahimik na animoy pigil na pigil sa pagbabalita sa naghihintay na dakilang mabuting pagkagulat. Sa kadilimang binabasag ng pagbubukang liwayway doon sa hangganan, ay papunta ang ilang mga kababaihan na kung saan nakalibing ang kanilang ginigiliw na rabinong nagngangalang Jesus na taga Nazareth. Marahil ay malamig-lamig pa ang hangin, na marahil ay magkahalong nagpapahiwatig sa mga kababaihang ito ng kalamigan ng pangungulila, at marahil kakaibang pagiging mahamog ng lamig. Lamig na buong tapang nilang pinaglalabanan, makarating lamang sa lugar na iyon na di kalayuan sa Golgotha. At nangyari ang nangyari. Sa loob ng ilang sandali, ang lungkot ay naging lubos na tuwa. Marahil natigilan sila at nanlaki ang mga mata, sabay pagtatanong ng kung sino ang nag-ipod sa napakalaki at napakabigat na batong ipinatong sa libingan ni Jesus. At nangusap sa kanila ang isang di taga rito, di tao, isang tagapaghatid ng balita mula sa langit na si Jesus ay muling nabuhay. Muling nabuhay, bagay na kakaiba, bagay na kagulat-gulat, bagay na nakakapagpaisip, bagay na noong pa may ipinauna ng sabihin ni Jesus upang kung mangyari ang mga bagay tulad ngayon ay maniwala, manalig, sumampalataya ang kanyang mga tagasunod. Naisipin nilang hindi siya nagsinungaling, na totoo lahat ng mga itinuro niya, nananaig ang buhay sa kamatayan, nananaig ang pag-ibig sa kamatayan, nananaig ang Diyos sa kasamaan, nakahanga-hanga talagang kumilos at gumawa ang Diyos. Ang mismong telang ipinambalot sa bangkay ni Jesus ang kinapapatungan ng kanyang katawan, at ang mga pader ng kanyang libingan ang naging mga piping saksi ng mismong himala ng muling pagkabuhay. Sila ang mga piping saksi, ngunit ang pinakamahalaga ay ang pagpapatunay ng mga alagad na nakita nila siya na muling nabuhay. Si Jesus na napakita sa mga tagpong alam natin, naganap nga sa kasaysayan ang muling pagkabuhay ni Jesus, ngunit hindi ito napatatali sa kasaysayan, sapagkat may aspektong lampas sa kasaysayan ang muling pagkabuhay ni Jesus. Sapagkat nang muling mabuhay si Jesus, ang kaniyang katawan ay maluwalhati na, hindi na mistulang kumbagay katawang lupa, sapagkat ayon nga sa mga salaysay sa mabuting balita, bigla na lamang napakita si Jesus sa mga alagad habang nakapinid naman ang mga pintuan. Hindi naman siya isang pangitain o isang multo, kung kaya nga't ipinahipo ni Jesus sa kanyang mga alagad ang kanyang mga sugat. At nang magpakita si Jesus sa may dalampasigan, matapos siyang mamukhaan ng mga alagad na nangingisda, na nag-aakalang babalik na lamang sila sa dati nilang trabaho na bigo dahil sa hindi yata natupad ang sinabi ni Jesus, ay saka humingi si Jesus ng inihaw na isda upang ipakitang hindi siya multo o espiritong lumulutang, kundi muling nabuhay na may katawang maluwalhati.